بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ating pinupuri si Allah subhanahu wa ta'ala na ating nag-iisang tagapaglikha. Alam po natin na napakarami ang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan dapat natin itong pinasasalamatan sa Kanya. Nananalangin tayo sa Kanya na nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa po ng Kanyang mga pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng tumatahak sa Kanyang landas. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, mga kapatid na masipag sa pag-aaral, andito na naman tayo upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Nawa gantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ating pagsusumikap. Alam natin na itong pag-aaral sa relihiyong Islam ang isa sa pinakamataas na antas ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan sinasabi ng mga ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sabi nila, ang kaalaman daw ay dapat unahin bago gumawa, bago magsalita. So, ibig sabihin, ganun ka-importante ang kaalaman na kung saan dapat natin tiyakin sa pamamagitan ng pag-aaral kung anumang pagsamba ng ating gagawin. Hindi pwede na samba tayo ng samba, subalit hindi naman natin alam kung ano ang mga batas, ano ang mga lituntunin sa pagsamba ng ating ginagawa. So, gayon din, kung tayo ay magpapaliwanag sa Islam, mangangaral tayo, dapat alamin muna natin kung ano ang dapat nating ituro sa mga tao at ano ang tamang katuruan na ituturo natin sa mga tao. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng mga ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ang kaalaman ay nanguna sa gawain at salita. So mga kapatid, patuloy tayo dito sa ating pinag-aaralan na ma la yas'ul muslima jahlu, mga kaalaman na kung saan hindi dapat ipagwalang bahala ng isang Muslim. So ito yung mga basic, mga pangunahing na katuruan sa Islam na dapat natin matutunan bilang Muslim. So tapos tayo sa usaping zakah, no? Nung nakaraan, tinalakay natin yung mga batas sa pagbibigay ng zakah, kawang-gawa. Sino-sino ang mga dapat magbigay ng zakah, ano ang mga kondisyon para tayo ay maging obligado na magbigay ng zakah, ano ang mga kayamanan na maaaring tanggalan ng zakah at mga batas nito, at tinalakay din natin sino-sino ang dapat makinabang sa zakah at sino-sino rin ang mga hindi dapat makinabang sa zakah. Ibig sabihin, wala silang karapatan na bigyan ng zakah. Sa ngayon, kabilang din sa usapan na zakah ang zakatul fitr, no? Zakatul fitr na kung saan ito yung zakah o pagsamba na ginagawa pagkasapit ng Ramadan, no? Ito yung zakatul fitr. Ang zakatul fitr ay pagsamba na isinasagawa pagsapit ng buwan ng Ramadan bago ito magtapos, sa kadahilanan na bilang pantubos doon sa mga pagkakamali na maaaring nagawa ng isang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, at nang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan sa araw ng Eid. So yun ang purpose ng zakatul fitr, no? Una yung
tuhratun lis-saim, upang linisin ang mga nag-ayuno. Kung mayroon man silang mga nagawang mga pagkakamali nung sila'y nag-ayuno, ay malilinis ito sa pamamagitan ng zakatul fitr. Kung mayroon silang mga pagkakamali o mga pagkukulang. Din, wa tu'matun lil masakin. Ito ay pagkain na ibibigay sa mga maralita kung saan para maramdaman nila yung kasiyahan sa araw ng Eid. Yun ang purpose ng zakatul fitr. Okay. Sino ang inuutusan na magbigay ng zakatul fitr? Sabi rito, lahat ng Muslim na kalalakihan at kababaihan, bataman o matanda, kahit anong kanyang kalagayan sa buhay o sa lipunan, gaya ng mga malalaya, mga mayayaman, o di kaya mga mahihirap, no, na may kayang magbigay ng zakatul fitr, o di kaya mga alipin, no? Yun ang pagkakaiba ng zaka na obligado nung karaniwang zaka na tinalakay natin nung una, sapagkat ang zaka na tinatanggal sa yaman ng mga mayayaman ay hindi kabilang dito ang mga alipin, no? Sapagkat kabilang sa kondisyon ng pagbibigay ng zaka o taong inobliga magbigay ng zaka ay siya ay hindi alipin, sapagkat ang alipin ay wala siyang pagmamayari. Subalit dito sa zakatul fitr, kabilang sa dapat magbigay ng zaka ang mga alipin. Kahit na sila ay mga alipin, so dapat silang magbigay ng zakatul fitr, no? Ito ay sa mga may labis doon sa kanyang pangangailangan sa araw ng Eid. So yan po ang kailangan nating tandaan, no? Halimbawa, ikaw ay Muslim ka, kahit na ikaw ay bata o kaya matanda o malaya o alipin, kung mayroong kang sobra na pagkain doon sa pagkain para sa Eid na aabot sa 1 ganta, no? Sa sukat na 1 ganta, so dapat kang magbigay ng zakatul fitr. So, yun ang sinasabi rito. Ibig sabihin, lahat ng kamusliman na mayroong labis doon sa gagastusin niya sa araw ng araw ng Eid al-Fitr, ay dapat siyang magbigay ng zakatul fitr. Kung wala naman, halimbawa, wala kang maibibigay na zakatul fitr sapagkat ang pagkain niyo lang ay sapat lang dun sa pangangailangan niyo sa araw na iyon, so hindi ka inobliga na magbigay ng zakatul fitr. Yun ang ibig sabihin. Okay. So ano ang ibibigay natin na zakatul fitr, no? Katulad ng sinabi nga natin, ito ay nasa sukat na 1 ganta. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong tinatawag na an-nabi, yung ganta na ginagamit ng propeta, na sa panahon natin ngayon ay nasa 2.5 kilo, no? So yun ang pinaka-minimum, 2.5 kilo na bigas o anumang pagkain na kinikilala sa isang lugar na iniraraos ng mga tao roon, no? Kung anong pagkain na kinikilala sa lugar na iyon, katulad sa atin sa Pilipinas, so yung bigas, no? Yun ang kinikilala nating pantawid na pagkain, no? Mayroon ding mga ilan-ilan na nairaraos din nila yung mais, no? At least yung pagkain na madalas na kinakain doon sa lugar na yun. So yun ay pwede natin ibigay na zakatul fitr, na ang sukat nito ay 2.5 kilo, at pwede natin sobrahan, pwede natin gawing 3 kilo. Huwag lang bawasan yung 2.5 kilo. Yun ang sinasabi rito. Okay. So yun ang paliwanag, mga kapatid, sa zakatul fitr. So nawa naintindihan natin yun. At lilipat na naman tayo sa pang-apat na haligi ng Islam. Pang-apat na haligi ng Islam, walang iba kundi ang asyam, ang pag-ayuno.
So anong pag-ayuno? Sabi rito, huwa ruknun ala kulli muslimin mukallafin ghairi al-marid wal musafir wal ajiz wal hamil wal murdi. Fayumsiku min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi 'anil mufattirat. Yan daw ang ibig sabihin ng pag-ayuno. Siya ay kautusan na obligado sa lahat ng Muslim na nasa tamang gulang. Sa tamang gulang, no? Hindi naglalakbay, no? At may kalusugan, hindi yung mayroon siyang karamdaman na hindi niya kayang mag-ayuno, no? Hindi siya naglalakbay, siya ay hindi naglalakbay ng malayo, doon lang siya sa kanyang lugar. Wala aziz, ibig sabihin siya ay may kaya, no? May kaya siya, hindi yung masyadong matanda na wala siyang kakayahan mag-ayuno sapagkat pinapayagan silang hindi mag-ayuno. Wal hamil, at hindi rin inobliga sa mga buntis na maaaring mapinsala yung kanilang dinadala kung sila ay mag-aayuno. So hindi rin sila inobliga. Wal murdi, gayon din ang mga babae na nagpapasuso ng kanilang bibi, kanilang anak, na kung sa tingin nila ay makakaapekto yung pag-aayuno sa pagpapasuso sa kanilang anak o sa kanilang kalusugan, so pinapayagan sila na hindi mag-ayuno. So, ibig sabihin, sino ang mga inobliga na mag-ayuno? Muslim, nasa tamang gulang, walang karamdaman na malala, hindi siya naglalakbay, hindi siya matandang-matanda, no? Ibig sabihin, kaya niya, hindi siya buntis, at wala siyang pinapasuso na maliit na sanggol. Para yung dalawa, yun ay kondisyon para sa mga babae lamang. So malinaw po yan ang ano natin. So kapag nasa atin itong mga kondisyon na ating nabanggit, fayumsiku min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi 'anil mufattirat, so dapat nang mag-ayuno ang isang tao sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkain at anumang uri ng makasisira sa pag-ayuno simula sa pagsikat ng fajar, no? Yung pagsapit ng fajar. Ibig sabihin, pag nag-adan na yung Bilal, nahudiyat na pumasok na ang oras ng sala, al-fajar, doon na tayo magsisimula huminto sa pagkain, inumin, at sa lahat ng makakasira sa pag-aayuno hanggat sa paglubog ng araw. Kapag lumubog na ang araw, no, completely lumubog ng araw, so pasok na naman ang salatul maghrib, so doon na tinatapos ang pag-aayuno. So yun ang ibig sabihin ng pag-aayuno. Okay. Wayubtilu siyamu ma yali. Sabi niya, ito ang makakasira sa pag-aayuno. So tandaan po natin yan, mga kapatid, no? Itong mga babanggitin natin ay kapag ito ay nangyari sa isang nag-aayuno, yung kanyang pag-aayuno ay sira, no? Una, al-aklu wasyurbu amdan, ang pagkain at pag-inom na sinasadya. Kapag sa araw ng Ramadan o pasimula sa pagsigaw ng adan ng fajar, ikaw ay kumain at uminom na sinasadya, no? Yung ating pag-ayuno sa araw na iyon ay sira na. Kahit na 1 minuto lamang ang pagsapit ng fajar, no? Halimbawa, nag-adan na yung Bilal, na talagang yung kanyang pag-aadan ay tapat na doon sa oras ng fajar, no? Hindi advance, no? So kapag ganun ang nangyari at kumain ka, uminom ka, sinasadya mo, so sira na yung ating pag-aayuno sa maghapon. So hindi na tayo dapat magpatuloy sa ating pag-aayuno. Subalit kung halimbawa naman yung tumatawag ng sala, yung Bilal, ay advance siya mag-adan, hindi pa talaga saktong pumasok yung oras ng fajar, so at ikaw ay nainom at nakain, hindi po sira ang ating pag-aayuno sapagkat hindi pa pumasok ang
tabang oras ng fajar. Okay. Pangalawa, sa makakasira sa pag-ayuno, al-jima'u amdan, yung pakikipagtalik na sinasadya. Okay. Nakalimutan natin, dun sa una, ibig sabihin, pag ikaw ay nakain at nainom na hindi mo sinasadya, halimbawa, nakalimutan mo na Ramadan pala, so bigla kang nakain, bigla kang nainom, din pagkatapos naalala mo, Ramadan pala ako'y nag-ayuno. So hindi sira ang ating pag-ayuno, ipagpatuloy natin yung ating pag-ayuno sapagkat may kasabihan si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinuman ang makakain at makainom sa araw ng Ramadan na hindi niya sinasadya sanhi ng pagkalimot, ay pagpatuloy niya ang kanyang pag-aayuno sapagkat siya ay pinakain ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang basihan na kapag tayo ay nakain at nakainom sa araw ng Ramadan na hindi sinasadya, so hindi po masisira ang ating pag-aayuno. So dapat natin itong ipagpatuloy. Okay. Pangalawa, al-jima'u amdan, yung pakikipagtalik na sinasadya. Kapag ikaw ay nakipagtalik na sinasadya, nakipagtalik ka, ay sinadya mo, no? So sira na ang ating pag-aayuno. Subalit kung halimbawa ikaw ay nanaginip ka na ikaw ay nakikipagtalik at pagkagising mo, natagpuan mo ang iyong masilang bahagi na may lumabas, no? So hindi po sira ang ating pag-aayuno. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aayuno sapagkat yung paglabas ng ating similya sa pamamagitan ng panaginip ay hindi po sinasadya yun. Hindi po sinasadya yun na kung saan hindi ito makakasira sa ating pag-aayuno. Okay, pangatlo, inzalul mani amdan, yung pagpapalabas ng similya na sa paraang sinasadya. Hindi ka man lagi pagtalik, pero gumawa ka ng paraan para lumabas ang iyong similya, no? So yan ay makakasira sa ating pag-aayuno. Pang-apat, ta'ammudul qay, yung pagsusuka na sinasadya, no? Kapag tayo ay nagsusuka sa araw ng Ramadan na sinasadya natin itong pagsusukang ito ay makakasira sa ating pag-aayuno. Subalit kung hindi mo sinasadya na kung saan dahil sa mayroon kang kaunting nararamdaman na pagkahilo o kaya hindi masyadong magandang pakiramdam natin at bigla tayong anong tawag dito? Bigla tayong may lumabas mula sa ating mula dito sa ating sikmura, no? So hindi naman natin ito sinasadya. So hindi ito makakasira sa ating pag-aayuno, no? So hindi makakasira sa pag-aayuno yung pagsusuka na hindi sinasadya. Subalit kung ito naman ay sinasadya, makakasira sa ating pag-aayuno. Okay, panglima, al-hayd wan nifas fi ay juz'in minan nahar. Kapag dinatnan ng bisita ang mga kababaihan, no, o di kaya sila ay dinatnan ng dugo sanhi ng buwan ng dalaw, o di kaya sanhi ng panganganak, yung tinatawag natin na nifas, so sira din ang kanilang pag-aayuno. So once na ang babae ay datnan ng rigla sa araw na hindi pa natatapos ang pag-aayuno, yung kanyang pag-aayuno sa araw na iyon ay sira na. Kahit na 1 minuto lang bago mag-adhan ng Maghrib, bago matiyak na pumasok ang Maghrib, ay dinatnan sila, so yung buong araw nila ay babayaran nila sapagkat ito ay nasira. No. Yun ang ibig sabihin. Panglima, al-huqanu al-bughadiyah, yung mga injection na ito ay pampalakas ng katawan. Kapag ikaw ay nagpa-inject sa araw ng Ramadan para magkaroon ka ng lawas na para bang hindi ka magutom, hindi ka mawalan ng lakas, so ito ay makakasira sa pag-aayuno natin. Pero ang mga injeksyon na hindi naman magbibigay ng lakas sa tao,
no, ito ay sadyang normal na gamot doon sa karamdaman na mayroon siya, so hindi ito makakasira sa pag-aayuno natin. So, tandaan natin, ang injeksyon na makakasira ay yung injeksyon na para magkaroon tayo ng lakas, para mawala yung ating gutom. Yun ang ibig sabihin nun. Pangpito na makakasira sa pag-aayuno ay yung adamu tabitin niyati fi siyamil fard. Yung hindi ka nagkaroon ng taimtim na intensyon na ikaw ay mag-ayuno. Halimbawa, hindi ka nag-intensyon na ikaw ay mag-ayuno, pero humihinto ka naman sa pagkain, humihinto ka rin sa pag-inom, at mga anumang bagay na makakasira sa pag-ayuno, subalit hindi ka naman nagkaroon ng mataimtim na intensyon na ikaw ay mag-ayuno. So ito ay hindi tanggap ang ating pag-ayuno, sapagkat ang pag-ayuno ay pagsamba na kung saan kailangan dito ang niya, kailangan dito ang intensyon. No, sapagkat ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ang tanging gagantimpalaan na sa mga tao ay yaong kanilang mga layunin. So, paano ka gagantimpalaan sa Ramadan na hindi ka naman nagkaroon ng layunin na mag-ayuno ka sa Ramadan? So, yun ang kaya kailangan sunnah na gabi-gabi sa Ramadan ay magkaroon tayo ng intensyon na tayo ay mag-ayuno kinabukasan. Okay. Sabi niya, fajami'u hadhihi al-mubtilat tujibu li ghayri al-ma'dhur at-taubata an-nasuh wal qada' wa yudaf ila dhalika al-kaffaratu al-mughallazah fil jima'. Okay, sabi niya, lahat ng mga nabanggit natin na makakasira sa pag-ayuno na kapag ito ay nalabag ng isang tao na wala naman siyang reason, ibig sabihin sinasadya niya itong nalabag na itong mga makakasira sa pag-ayuno, so dapat sa kanya ang humingi ng kapatawaran. Halimbawa, kumain ka ng sinasadya, nakipagtalik ka ng sinasadya, sinadya mong sirain ang iyong pag-ayuno, so dapat kang humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, at dapat mong bayaran yung mga araw na nasira doon ang iyong pag-ayuno. At sabi niya, ang pinakamalupit, pinakamabigat diyan ay yung pakikipagtalik, sapagkat ang pakikipagtalik ay dapat siyang magkaroon ng penalty na kung saan una siya ay dapat magpalaya ng isang alipin. No, halimbawa kung may alipin, ito ay nangyari sa mga unang panahon na pwede ka magpalaya ng alipin. Pero sa ngayon, ewan ko lang kung may mga alipin na mapapalaya natin. No. So, yun ang unang penalty ng nakipagtalik sa asawa sa Ramadan. No. Sabi rito, sabi niya, itqu raqabah. Dapat siyang magpalaya ng isang kaluluwa, no? Isang alipin. Okay. Kung wala siyang kakayahan o walang makitang alipin, fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Dapat siyang mag-ayuno ng 2 buwan na magkakasunod-sunod. 2 buwan na walang patid, walang hinto. Halimbawa, masisimula ka sa 1 buwan, pagkatapos ng 1 buwan, simula ka na naman sa 2nd buwan. Hindi po pwede maputol. Halimbawa, nag-ayuno ka ng 10 days, after 10 days, hindi ka nagpatuloy, so, kailangan mong bumalik uli ng panibagong 10 days. Hindi pwede na yun ang ipagpapatuloy natin dahil naputol eh. Ang sinasabi dito, mutatabi'ain, dapat magkakasunod-sunod, walang putol, walang patlang yung ating pinag-aayunuhan na 2 buwan. Yun ang ibig sabihin. Fa'illam yajid, kung hindi mo pa kayang mag-ayuno ng 2 buwan, no? Fa'ita'amu 60 na miskina, dapat kang magpakain ng 60 katao na maralita. 60 katao na maralita. Sabi ng mga ulama, itong penalty ay magkakasunod-sunod ito. Dapat dadaan ka muna sa una, no? Magpapalaya ka ng maralita.
kung wala kang kakayahan magpalaya ng maralita, saka kalilipat doon sa pag-aayuno ng 2 buwan. Kung hindi mo pa kaya na mag-ayuno ng 2 buwan, saka kalilipat doon sa pangatlo na magpapakain tayo ng 60 katao na mga maralita. Yun ang sabi ng ating mga ulama. Okay. Sabi rito, wala yubtilu as-sawmu bima yali. Ito naman ang hindi makakasira sa pag-ayuno, no? Nabanggit natin yung makakasira sa pag-ayuno. Ito naman ang mga bagay na hindi makakasira sa pag-ayuno. Una, al-aklu wasyurbu nasiyan aw mukhtian aw mukraha. Yung pagkain at pag-inom na hindi sinasadya, no? O sanhi ng pagkalimot, o di kaya sanhi ng sapilitan. Halimbawa, tinutukan ka ng baril, kung hindi mo ito kakainin, hindi mo ito inumin, papatayin ka. So, kinain mo, uminom ka, so yun ay hindi mo pananagutan. Hindi makakasira yun sa pag-ayun sapagkat hindi mo sinasadya, pinilit ka, no? Mukra. Pangalawa, yung pagkain at pag-inom, no, yung pagkain at pag-inom na kung saan hindi pa ang narinig lang natin yung adhan na hindi adhan para sa fajr. Ito yung adhan na advanced na adhan, kasi dalawang adhan natin, no? Lalo na dito sa mga bansang Arabia, no, katulad ng Saudi Arabia, 2 beses sila nag-adhan. May unang adhan, may pangalawa. Okay. Pangatlo, yung nanaginip, no? Halimbawa, nanaginip ka, na nakikipagtalik ka at nilabasan ka ng similya, hindi ito makakasira sa pag-ayuno katulad ng nabanggit natin, sapagkat ito ay hindi mo kagustuhan, ito ay likas na nangyari sa iyo na wala kang kapangyarihan. Ito ay hindi natin sinasadya. Pang-apat, yung paggamit ng siwak o kaya toothbrush sa araw ng Ramadan. Halimbawa, nagsisiwak ka, ito yung siwak na ginagamit ng mga Arabo dito sa Middle East, o di kaya nag-toothbrush ka sa araw ng Ramadan, hindi po yan makakasira sa pag-aayuno. Al-magmadatu wal-istinshaku min ghairi mubalagha. Yung pagsingkot ng tubig at pagmumug ng tubig na hindi naman sobra-sobra na baka may makapasok doon o kaya baka may malunok tayong tubig, hindi rin makakasira iyan sa pag-ayuno. Al-mubasharatu wal-qubla liman yamliku nafsa. Ang paghalik sa asawa, no? Halimbawa sa araw ng Ramadan, hindi rin makakasira sa pag-ayuno ang paghalik sa asawa kung ito ay respect, no? Ang ating paghalik sa asawa sa araw ng Ramadan ay bilang paggalang sa ating mga asawa, wala namang pagnanasa na wala namang kalakip na pagnanasa, so hindi ito makakasira sa pag-ayuno. Okay. Dhawqu at-ta'ami duna dukhuli shay'in ila al-jawf. Hindi rin makakasira sa pag-ayuno ang pagtikim sa mga lulutuin na hindi naman lulunukin. Halimbawa, nagluluto ka, gusto mong tikman kung may asin o may chili, so pwede mo tikman, subalit idudura natin yung natikman natin doon, hindi natin lulunukin. So pwede yun, hindi yun makakasira sa pag-ayuno. Al-kuhlu wal-qatra allati la tasilu ila al-jawfi ada qatratil anfi fatuftar. Okay. Yung yung mga tinatawag natin na mga gamot na pangpatak, no? Katulad ng mga mga imo na kung saan ginagamot sa ating mga mata na hindi naman makakapasok dito sa ating sikmura, no? So hindi rin ito makakasira sa pag-aayuno. Okay. Pang-siyam at tabarrud bil ma ala ra'si wal fam. Ang pagpapalamig sa pamamagitan ng tubig, no, sa pamamagitan ng tubig dito sa ating ulo at sa ating labi. No, halimbawa, mainit na panahon sa buwan ng Ramadan,
at gusto natin magpalabig, no, babasahin natin ating ulo o kaya medyo binabasa-basa natin itong ating lalamunan para hindi masyadong matuyo o para hindi tayo masyadong makaramdam ng matinding init. So hindi naman ito makakasira sa pag-aayuno. Yun ang ibig sabihin at tabarrud bil ma'i 'ala ar-ra'si wal fam. Akhdhul ibari ghairi al-mughadhdiyah wa tahlilud dami wa nahwi. Yung pagbawas ng dugo, no? Yung pagbawas ng dugo na katulad ng mga blood test, hindi po yan makakasira sa pag-aayuno. At yung injection na hindi pampalakas ng katawan, so hindi rin makakasira. Al-hijamatu liman la tud'ifuhu 'inda al-jumhur khilaf lil-Hanabila. Okay. Ang paghijama, no? Ang pagbabawas ng dugo dito sa ating katawan, either o sa ulo o saan man parte ng ating katawan, so sa karamihan sa mga fuqaha, sabi nila kung ito ay talagang kinakailangan niya sa araw ng Ramadan ay hindi ito makakasira sa pag-aayuno. Bagaman mayroon din sa mga ulama katulad ng madahibul Hanabila, mga ulama ng Hanabila na kung saan ibinilang nila ito sa makakasira sa pag-aayuno. Subalit ang karamihan sa mga ulama ay hindi. Sabi nila hindi po yan makakasira sa pag-aayuno. Okay. Hindi rin makakasira sa pag-aayuno ang paglunok ng laway. Kung halimbawa, nalunok natin ang laway natin sa araw ng Ramadan o nakasingkot tayo ng alikabok, hindi po yan makakasira sa pag-aayuno. Okay. Gayon din, hindi rin makakasira sa pag-aayuno ang pagpapabunot ng ngipin. No, pagpapabunot ng ngipin sa araw ng Ramadan. Okay. Hindi rin makakasira yan sa pag-aayuno. Pang-apat, kung kaya natin. Kung kaya natin halimbawa magpabunot na hindi natin ibabreak yung ating pag-aayuno sapagkat simpleng pagbunot lang, walang malala na mararamdaman, so pwede tayo. Pero kung halimbawa talagang dadaan sa matinding operasyon ang pagbubunot kasi may mga problema sa ating bibig, sa tinutubuan ng ating ngipin ay okay. So hindi po yan hindi po makakasira sa pag-aayuno natin yung simpleng pagbunot ng ngipin. Okay. Pang-apat, yung pagpapabango sa buwan ng Ramadan. Okay. Yung pagpapabango sa buwan ng Ramadan sapagkat wala pong dalil, walang basihan na makakasira sa pag-ayuno ang paggamit ng pabango. Okay, may tanong si Brother Hanif, may binabasa po ba habang tayo ay nag-udo liban sa Bismillah? Okay, inshallah sasagutin natin yung Brother Hanif. Tapusin muna natin ito ha. Okay. Tapos na pala tayo. Pang-14 yun. Pang-14 na hindi makakasira sa pag-ayuno natin yung paggamit ng pabango, no, sapagkat wala pong batayan at hindi naman nakakabusog ang pabango. Okay. So mga kapatid, nawa may napulot tayong aral dito sa tinalakay natin ngayong araw na kung saan pang-apat sa haligi ng Islam ang pag-aayuno. So inshallah malapit na tayo. Inshallah, anong pitch na ba tayo? Malapit na tayo matapos. Pagkatapos ng sa Ramadan, din Hajj. Pagkatapos ng Hajj, tapos na itong ating pinag-aaralan na akhlak na para sa mga pangunahing kaalaman sa Islam. Okay, balikan natin yung katanungan ni Brother Hanif na mula sa Iligan City. May binabasa po ba habang tayo ay nag-wudu? Kapatid, wala po. Maliban sa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pag bago tayo magsimula, basahin natin yung Bismillah, din magtuloy-tuloy na tayo mag-wudu. Wala pong binabasa na katulad ng mga nabasa natin sa mga sinaunang nakasulat na mayroon daw binabasa habang hinuhugasan ng muka, may binabasa habang hinuhugasan ng kamay, at hanggang sa matapos ang wudu, mayroon daw binabasa. So wala pong katotohanan yan sapagkat ang itinuro lang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay
bigkasin ang Bismillah, din mag-udu na tayo. At least, mayroon tayong intensyon na udu. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pagsusumikap dito sa ating pag-aaral. Nawagan timpalang kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan kayo ng magandang buhay at ng inyong pamilya. Ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagsubok, no? Dito sa digdig, at tipunin niya tayo sa kabilang buhay doon sa loob ng kanyang paraiso. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.